Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Introduction to Robotics at ang topic natin ngayon ay kinematics. Okay, talakayin natin ang kinematics. So, ang mga robot ay naging mahalagang bahagi na ng ating buhay na gumaganap ng mga gawain mula sa mga iba't ibang industriya at sa larangan ng medisina kung saan napapangalagaan na ng maayos ang sektor ng pangkalusugan. Ang pag-unawa kung paano gumagalaw at nakikipag-ugnayan ng mga robot sa kanilang kapaligiran ay napakahalaga sa pagdidisenyo at pagkontrol nito. So ano ba ang kinematics? Ang kinematics ay ang pag-aaral ng paggalaw ng mga bagay nang hindi sinasaalang-alang ang puwersa o torque na sanhi ng paggalaw nito. Ibig sabihin, di natin tinitignan ang puwersa na nagpagalaw sa bagay, kundi tinitignan natin kung paano gumagalaw ang isang bagay o kinakarakterize mo yung galaw ng isang bagay. So sa konteksto ng robotics, nakatuon ang kinematics sa relationship ng anggulo ng robot at ang kaukulang posisyon at orientasyon nito sa kapaligiran ginagalawan ito. Upang mas maunawaan natin ang robot kinematics, kailangan natin maging pamilyar sa ilang pangunahing konsepto. Ang unang konsepto ay degree of freedom o DOF. Ang DOF ay tumutukoy sa bilang ng mga independent parameter na kinakailangan upang tukuyin ang posisyon ng isang robot. Ang isang robot na may mas maraming DOF ay maaaring magsagawa ng mas komplikadong mga paggalaw. Halimbawa, ang isang simpleng braso ng robot na may 3 DOF ay maaaring gumalaw sa 3 degree, pataas at pababa, kaliwa at kanan at pasulong at patras. So another to consider is iba't ibang klase ng joints na ginagamit sa pagbuo ng isang robot. Karaniwan, may iba't ibang uri ng joints ang mga robot gaya ng revolute joints na nagbibigay daan sa pag-ikot, prismatic joints na nagbibigay daan naman sa linear motion at mga specialized joints tulad ng spherical o cylindrical joints. Ang bawat uri ng joints ay nakakaapekto kung paano gumagalaw ang robot at kung paano natin ito dinidesign o minomodel ang kinematics nito using mathematical computation. Ngayon naman ay talakayin natin ang main types of robot kinematics. So mayroon dalawang pangunahing uri ng robot kinematics. Ito ay ang forward kinematics at inverse kinematics. So una natin talakayin ang forward kinematics. So ang forward kinematics sa robotics ay tumutukoy sa mathematical na proseso ng pagtukoy sa posisyon at orientasyon ng end effector gaya ng gripper o tool ng robot batay sa mga nasukat na joint angles ito at haba ng link ng isang robot manipulator. So kabilang dito ang pagkalkula ng transformation matrix na naglalarawan sa relationship sa pagitan ng joint angles ng robot at ang posisyon at orientasyon ng end effector nito sa Cartesian coordinate system. So mahalaga ang forward kinematics para sa pag-unawa at pagkontrol sa galaw ng robot dahil nagbibigay daan nito na malaman ang laki na pwedeng galawan ng isang robot sa workspace nito dahil sa mga pinagsamang configuration nito. So ang information nito ay mahalaga para sa mga gawain tulad ng pagpaplano ng landas na gagalawan nito, pag-iwas sa balakid at pagbuo ng trajectory sa robotics. Ang forward kinematics para sa isang robot arm ay pagkuha ng bilang ng input joint angle nito at kinakalkula ang posisyon at orientasyon ng end effector nito using the Cartesian coordinate system. So ang forward kinematics naman para sa mobile robot ay pagkuha o pagsukat ng bilis ng pag-ikot ng gulong nito at kinakalkula ang posisyon at orientasyon ng robot. So dito, para maintindihan mo ang pag-compute ng forward kinematics ng robot arm, kinukuha mo muna yung pinakasukat ng joint angle nito, tapos saka mo kinakalculate yung pinaka-position ng end effector mo using the Cartesian coordinate system. Okay, tapos ang pag-compute naman ng forward kinematics ng mobile robot, kinukuha mo naman yung pinaka-velocity, okay, ng pag-ikot ng gulong nito. Tapos saka mo naman kinakalculate yung pinaka-position o yung orientation ng robot nito sa Cartesian coordinate system. Okay? So dito, para mas lalo mong maintindihan ang forward kinematics, okay, ang given sa iyo ay yung pinakahaba ng bawat link at yung angle ng link na yun. Okay? So dyan sa mga given data na yan, makukompute mo siya, okay, para malaman mo yung magiging posisyon nitong end effector mo sa Cartesian coordinate system, which is XYZ.
Okay, yun ang ibig sabihin ng forward kinematics. Given ka ng joint angle, tapos doon sa joint angle na yun, makukompute mo yung pinaka-position ng end effector mo sa Cartesian coordinate system. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung isang uri pa ng robot kinematics, which is inverse kinematics. So, ang inverse kinematics sa robotics ay tumutukoy sa mathematical na proseso ng pagtukoy sa mga joint angles o joint configuration na kinakailangan para sa isang robot manipulator upang makamit ang nais na posisyon at orientasyon ng end effector sa workspace nito. So, ang inverse kinematics ay nagsusolve ng joint angles na nagre-resulta sa nais na end effector position. Ibig sabihin, baliktad ang pag-compute o pag-determine ng position ng isang robot dito. Sa forward kinematics kasi, given ang joint angles, tapos saka mo hahanapin ang desired position nito. Sa inverse kinematics, given ang initial position nito, saka mo naman hahanapin ang joint angles nito. So, kabilang dito, ang paglutas ng isang hanay ng mga equation na naglalarawan ng ugnay sa pagitan ng joint angles at ng end effector na position at orientation nito. So, ang inverse kinematics ay mahalaga para sa mga gawain tulad ng pagpaplano ng paggalaw, kontrol ng robot at pagmamanipula dahil natutukoy natin ang nais na posisyon at orientasyon ng end effector ng isang robot at makakalkulate din natin ang kaukulang mga joint angles na kailangan para makamit ito. Ang inverse kinematics para sa isang robotic arm, given ang mga lokasyon ng links nito sa Cartesian coordinate system at saka kinakarikula ang joint angles ng pinaka-end effector nito. So, ang inverse kinematics naman para sa mobile robot, kinukuha at sinusukat ang posisyon at orientasyon ng robot at saka kinakarikula ang bilis ng pag-ikot ng gulong nito. Okay? So dito, para maintindihan ang pag-compute ng inverse kinematics ng robotic arm, given yung pinaka-location ng mga links ng robotic arm mo into Cartesian coordinate system, tapos tsaka mo kinakalculate yung pinaka magiging position ng pinaka-end effector nito using the joint angles. Okay? Tapos ang pag-compute naman ng inverse kinematics ng mobile robot, okay, ang given sa iyo dito ay yung pinaka-posisyon ng pinaka-robot mo sa Cartesian coordinate system. Tapos, tsaka mo naman kinakalculate yung pinaka-bilis ng pag-ikot ng gulong nito. Okay? So dito, para mas lalo mong maintindihan ang inverse kinematics, ang given sa iyo dito ay yung pinakahaba ng mga link at saka yung position ng mga link na to sa Cartesian coordinate system, which is XYZ. So ang hinahanap mo dito ay yung magiging position nitong end effector mo sa angle. Okay? So ibig sabihin, given ka ng Cartesian coordinate system dito, tapos kino-convert mo yung data na yun para makita mo yung magiging angle nitong end effector niya. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung robot kinematics method. So ito yung mga method na pwede mong ma-determine yung pinakagalaw ng isang robot. So ang una na dito ay yung Dennavit-Hantenberg o DH convention. So ang convention na ito ay nagbibigay ng isang sistematikong paraan upang matalaga ng mga reference frame sa bawat link ng robot at matukoy ang pagbabago sa pagitan ng mga ito. So sa pamamagitan ng paggamit ng mga parameter ng DH, matutukoy natin ang mga forward kinematic equation para sa isang robot. So ang mga equation nito ay nagpapahintulot sa atin na makalculate o masolve ang position at orientasyon ng end effector batay sa joint angles nito o vice versa. So, ang Dennavit-Hantenberg o DH convention ay isang paraan sa robotics para sa pagmomodelo ng kinematics ng robot manipulators at paglalarawan ng spatial na relationship sa pagitan ng mga link at joints ng isang robot. So, nagbibigay ito ng sistematikong paraan upang magtalaga ng mga coordinate frame sa iba't ibang segment ng robot na pinapadali ang pagsusuri at pag-compute ng forward at inverse kinematics ng robot. So, sa DH convention, ang bawat joint ng robot ay may assign na coordinate frame at ang isang set ng mga parameter na tinatawag natin DH parameters na ginagamit upang tukuyin ang relative position at orientasyon ng sunod-sunod na coordinate frame. So, karaniwan, kasama sa mga parameter na ito ang haba ng link, offset ng link, joint angle at joint offset. At ginagamit ang mga ito para magtatag ng transformation matrix na nag-uugnay sa mga coordinate frame ng mga katabing link o joint nito.
So sa pamamagitan ng pagsunod sa DH convention at maingat na pagtatalaga ng mga coordinate frame at DH parameter, nagiging posible ang pagre-represent sa kinematic structure ng robot na may isang hanay ng mga transformation matrices na nagbibigay daan para sa diretsong pag-compute ng end effector position at orientation ng robot mula sa joint variables nito o vice versa. Ang DH convention ay nakakatulong sa pag-simplify ng kinematic analysis at control ng robotic manipulators na nagbibigay ng standardized approach para sa geometry ng robot at paggalaw ng mga robotic arm. Ito ay isang pangunahing tool para sa mga robotic engineers at mananaliksik sa pagbuo ng mga modelo ng robot, pagdidisenyo ng mga control algorithm at paglutas ng mga problema na nauugnay sa pagpaplano ng paggalaw ng robot at pagbuo ng trajectory nito. So dito, para maintindihan mo ang DH convention, nilalagay niya yung mga pinaka-position, okay, ng isang robotic arm sa isang matrix, parang ganito. Okay, ganyan. Okay. Naka-matrix yung data. Kunyari, 1, 2, 3 yung mga value ng XYZ mo. Tapos through that data, kino-convert siya using calculus, okay? Para makuha mo naman yung pinaka-location niya kapag gusto mong naka-spherical siya o naka-cylindrical yung magiging position ng robot mo. Yun yung gamit nitong DH convention na to. Mas napapadali niya ang pag-convert ng mga Cartesian coordinate system na yun sa paggalaw ng robot into another system ng coordinate system. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang velocity kinematics o vector kinematics. So, ang vector kinematics sa robotics ay tumutukoy sa mathematical na paglalarawan at pagsusuri ng paggalaw ng mga robotic system gamit ang mga pamamaraang nakabatay sa vector analysis. So, ang pamamarang ito ay kumakatawan sa posisyon, orientasyon at bilis ng mga bahagi ng robot at mga end effector gamit ang mga vector calculation na may parehong magnitude at direction. So sa vector kinematics, ang iba't ibang variable tulad ng displacement, velocity at acceleration ay isang vector quantity kung saan ito ay may magnitude at direction. So sa pamamagitan ng paggamit ng mga vector, mas madali nating nailalarawan ng mga komplikadong paggalaw ng robot at masuri kung paano gumagalaw ang iba't ibang bahagi ng robot sa environment nito. Ang paggamit ng vector kinematics ay nagbibigay daan para sa isang mas komprehensibong pag-unawa sa paggalaw ng robot at pagpapadali ng pagbuo ng mga algorithm at mga kontrol para sa mga gawain tulad ng pagpaplano ng trajectory, pag-iwas sa balakid at pagpamanipula ng end effector. So ang mga representasyong ito ay nakabatay sa vector at maaaring gawing simple ang pagsusuri ng robot dynamics at tumulong sa disenyo at pag-optimize ng mga robotic system. So dito, para mas maintindihan mo ang velocity kinematics o vector kinematics, okay, ang mga data dito ay given in a vector quantity kasi ang displacement, velocity at acceleration ay mga vector quantity. Ang ibig sabihin ng vector quantity, meron siyang magnitude and direction o may value at direction nito. Kunyari, let us say 5 meter per second ang bilis ng robot mo, okay, tapos papunta siya sa kaliwa. Ang tawag mo dyan sa data na yan ay vector quantity kasi meron siyang magnitude which is 5 meter per second tapos meron siyang direction na papunta sa kaliwa. So dito, mas napapadali mo, okay, ang pag-interpret mo ng mga data ng paggalaw ng robot kapag ang mga data mo ay naka-vector quantity. Yun ang gustong sabihin sa iyo ng velocity kinematics. Okay? Na ang mga data ay naka-vector quantity at mas madali siyang makukompute using the vector algebra. Okay? So the next is Jacobian matrix. So ang Jacobian matrix ay isang pangunahing mathematical tool na ginagamit upang iugnay ang joint velocities ng isang robot na nagre-resulta sa end effector velocities nito. So nagbibigay ito ng paraan upang maunawaan at masuri ang kaugnayan sa pagitan ng paggalaw ng mga individual na joints ng robot at ang resultang paggalaw ng end effector nito sa workspace nito.
Ang mga elemento ng Jacobian matrix ay nagbibigay ng insight kung paano nakakaapekto ang mga variation sa joint velocities ng robot sa linear at angular velocities ng end effector nito. So, ang information ito ay mahalaga para sa mga gawain tulad ng pagpaplano ng trajectory, inverse kinematics at control ng robot dahil pinapayagan nito ang mga inhinyero at mananaliksik na maunawaan kung paano manipulahin ang joint velocities upang makamit ang ninanais na mga galaw ng end effector. Gumaganap din na mahalagang papel ang Jacobian matrix sa pagsusuri ng mga singularidad ng robot kung saan nakokompromise ang pagmamanipula at pagkontrol ng isang robot system. So, ang pag-unawa sa mga katangian ng Jacobian matrix ay mahalaga para sa pagtugon at pagpapagaang ng mga issue na nauugnay sa singular configuration ng mga robotic system. So, dito, para maintindihan mo ang Jacobian matrix, ang mga data mo dito, okay, yung pinaka-velocity, okay, ng mga joints mo, nakalagay siya into matrix, okay. Tapos, using the data, using the Jacobian formula, you could actually convert this data at para makuha mo yung pinakabilis naman ng magiging end effector mo na nakakabit dun sa robotic arm. Okay? So, ibig sabihin, yung pinaka-velocity ng robotic arm mo ang nagdi-determine dun sa velocity ng pinaka-end effector na nakakabit dito. Yun ang ibig sabihin ng Jacobian matrix. Okay? So, the next is singularities. Ang singularities ay tumutukoy sa mga partikular na konfigurasyon ng isang robotic manipulator kung saan ang robot ay nakakaranas ng mga kakaibang kinematic o dynamic na katangian. Ang mga configuration na ito ay maaaring humantong sa mga hamon, sa mga tuntunin ng kontrol, katumpakan at katatagan ng paggalaw ng isang robot. Ang singularities ay nangyayari kapag ang degree of freedom o DOF ng isang robot ay naging limitado o kapag ang ilang joint configuration ay nagresulta sa pagkawala ng independent control sa ilang aspeto ng paggalaw ng robot. Ito ay maaaring magresulta sa mga kahirapan sa pag-compute ng mga inverse kinematics, gayon din sa hindi inaasahang paggalaw nito kapag ito'y singular configuration. Ang singularities ay joint configuration kung saan nakakaranas ang robot ng mas mataas na sensitivity sa mga pwersa at torque na posibleng humantong sa mga issue gaya ng pagtaas ng pwersa ng motor, pagbawas ng kapasidad ng payload o pagbaba ng pangkalahatang performance ng system. Kaya maingat na pinag-aaralan ng mga robotic engineer at researcher ang mga singularities upang maunawaan ang epekto nito sa performance ng robot at bumuo ng mga estratehiya para maiwasan o mapagaan ang epekto nito. So, maaaring kabilang dito ang pagdidisenyo ng mga algorithm sa pagpaplano ng paggalaw upang maiwasan ang mga isahan na pagsasaayos, pagpapatupad ng mga techniques sa control upang maiayos ang behavior nito kapag may singularities o pagdidisenyo ng kinematic structure ng robot upang mabawasan ang paglitaw ng mga singularities. So dito, para maintindihan mo ang singularities, ito ay isang konfigurasyon kung saan ang robot mo ay nawawalan ng isa o higit pang mga degree of freedom, kaya mas lalong mahirap makontrol ang pinaka-kinematics nito. Okay, yun ang ibig sabihin ng singularities. And the last is trajectory planning. So, ang pagpaplano ng trajectory ay nasasangkot sa paghahanap ng maayos at magagawang mga landas o path para sundan ng isang robot. Ang pagpaplano ng trajectory sa robotics ay tumutukoy sa proseso ng pagtukoy ng isang posibleng landas o path para sa isang robot na sundan mula sa kasulukuyang posisyon nito patungo sa isang nais na layunin habang iniiwasan ang mga hadlang. So, kabilang dito ang pagbuo ng isang pagkasunod-sunod na konfigurasyon ng robot na nagbibigay daan sa robot na gumalaw ng maayos at mahusay. So, isinasaalang-alang ng pagpaplano ng trajectory ang mga factors tulad ng kinematics, dynamics at mga kondisyon sa kapaligiran ng robot upang matiyak ang ligtas at pinakamainam na paggalaw. So, sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano ng trajectory ng robot, maaari itong mag-navigate sa mga komplikadong kapaligiran at epektibong maisagawa ang mga gawain nito. So, para mas maintindihan mo, ang ibig sabihin ng trajectory planning ay pagpaplano ng pinaka-pathways na dadaanan ng pinaka-robot mo. Okay? So, through that, madidetermine mo yung pinaka-kinematics ng pinaka-robot mo. Okay? So,
So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture ng Introduction to Robotics. Hanggang sa muli. Bye-bye!